Nito lang nakaraang ika-5 ng Mayo, panibagong kaso ng umano'y pandurukot sa mga bata ang naganap sa isang probinsya sa Luzon. Ang biktima ang magpinsang itatago namin sa pangalang Jenny, 4 na taong gulang, at Leia, 3 taong gulang. Kwento ng ina ni Jenny na itatago namin sa pangalang Lisa, naglalaro lang daw ang mga bata sa labas ng kanilang bahay noong araw na sila ay mawala. Base sa kwento ng kanilang mga kalaro, isang estrangherong babae ang lumapit sa mga bata. Mabilis po kasi pangyayari na wala po silang parabol agad. Bali, akay-akay po sila ng babae na kumuha sa kanila, suspect. Tapos yun nga, inuuto-uto nga daw po sila. Kinumpirma ng saksing si Glenn, hindi niya tunay na pangalan, na nakita niyang may kasamang babae ang magpinsan. Kita ko po yung dalawang bata nasa plaza, sa playground, naglalaro. Hindi ko naman makakalain na yung pala yun, kasi nakabis po eh. Tapos biglang naglabasan na po yung tao sa simbahan. Hindi ko na po nakakuha yung bata dahil sumabay na po siya sa mga tao eh. Hindi raw tumigil sa paghahanap si Lisa at ang iba pa nilang kaanak. Pinilit ko pa rin pong hanapin yung anak ko eh. Dahil buhay po yun eh. Kaya di ko po sigurado kung saan siya tutungo, saan po siya dadalhin. Matapos ang 1 linggong pagkawala, nakatanggap sila ng impormasyong may 2 batang natagpuan sa isang bayan sa kanilang probinsya. Baling nakakuha po doon sa anak ko, barangay Tanod po. Tapos isang DSWD, ngayon ko sa kanya. Yung isa naman po, isang policewoman po. Niyakap po yung bigla. Hindi rin makapaniwala si Lisa sa kwento ng anak niyang si Jenny. Matapos daw kasi silang dukutin, dinala rin daw ang magpinsan sa kalye para mamalimos. Nagpapalimos sila ng damit, tapos pagkain. May nakakita nga po dito sa Meralco, sa may Pius, na nakita nga daw yung 2 bata, pinaghihingi ng pagkain. Yung nakakita naman po na awa, binigyan naman po ng pagkain. Sabi nung nakakita na, laki-laki nga daw ng katawan ng babae, ni suspect. Bakit to ang bata pinaghahanap buhay niya? Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin ng mga pulis ang naganap na insidente ng pandurukot. Paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang maaaring kaharapin ng sino mang sangkot sa ganitong iligal na kalakaran. Nakapaloob rito na maituturing na acts of trafficking in persons ang pag-recruit at pagtatransport ng mga menor de edad at kababaihan para sa prostitusyon, pornografiya, sexual exploitation, forced labor, slavery o pangaalipin, o kahit ang mga ipinambabayad utang ng mga individual. Sino mang mapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong ng 20 taon at magmulta mula 1 milyon hanggang 2 milyong piso. Kasi yung 9208 ay special law na tinatawag, no? Pwede rin yung kidnapping and yung child trafficking. Pag itong bata naman ay dinala at inabuso at ginawang pinagtrabaho ng sapilitan or ginawang prostitute, ito ay human trafficking. Pero ayon sa PACT, sapat man daw ang parusang nakasaad sa batas, tila wala rin daw itong saysay kung hindi sapat ang kaalaman ng mga magulang at komunidad tungkol sa umiiral na batas. Dahil daw dito, karaniwang hindi na ire-report ang mga kaso, lalo na sa liblib na mga lugar. Yung pagpapalakas ng impormasyon, ng kaalaman ng mga tao tungkol sa trafficking, kamukha ng trafficking for begging or for forced labor ito, dapat alam natin na hindi dapat ginagawa ito sa mga bata. No? At alamin din ng barangay paano mape-prevent ito. Paano, halimbawa, may mga bata dyan na nagkalat, ano ba yung dapat gawin ng barangay? Kaya nga ini-encourage namin, iniimbita namin yung mga naging biktima na pumunta rito para ma-profile namin. Malaking tulong kasi sa kapulisan yung profiling nung mga pangyayari. Profile ng biktima, profile ng suspect. Malaking tulong sa amin yun. Para kung may sindikato talaga na ganito, ma-identify namin. Habang patuloy ang investigasyon ng PNP at DILG, ganun din ang mga rekomendasyon para sa mga programang dapat gawin ng pamahalaan. Isang habang buhay na aral naman ang iniwan ng mga pangyayari para sa mga magulang ng biktima. Iniingatan naman namin yung mga anak namin, pero ngayon sobrang ingat na talaga sa nangyari sa kanya. Kasi kung paano na yung mawalan ka ng anak.
Habang si Lisa, kasalukuyan pang may trauma sa nangyari. Ayoko na lumabas ng bahay. Yung anak ko, sobrang bantay ko na. Kahit sa school, hatid sundo ko siya. Sa takot na baka maulit pa yung nangyari. Wala mang malinaw na datos sa mga otoridad tungkol sa kaso ng pandurukot sa mga bata para gawing kasangkapan sa pamamalimos. Hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala ng pamahalaan ang pagtutok sa ganitong mga kaso. Mas malinaw na implementasyon ng batas, malawak na kampanya para sa impormasyon ukol sa human trafficking at mas epektibong pagbabantay mula sa bawat kabahayan ang dapat na pagtuunan din ng pansin para mapanatiling ligtas ang sinuman sa mata ng mga mapanamantala. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Hashtag lang sila and then tinitingnan ko kung talagang epal ba, bakit epal yon.